Okay guys, kung gusto mong maging virtual assistant na walang interview, walang experience na required, so dito sa e-commerce, para to sa mga beginners. So ngayon sa video na to, ituturo ko sa inyo yung kalimitang trabahong makukuha nyo dito sa e-commerce niche. Okay, ito yung Shopify Product Lister. So dito guys, ang gagawin lang natin dito ay copy-paste. So dito rin sa video na to, pwede nyo na akong sundan kasi ang gagawin natin ay magha-hands-on kayo. So pwede nyong sundan yung gagawin ko dahil sobrang dali lang ng trabaho na to. Okay, so dito sa Shopify, ang gagawin natin ay mag-o-open tayo or gagawa tayo ng temporary email para makasunod kayo na hindi nyo na kinakailangan ng mga account. Okay? So, temp mail para makakuha kayo ng temporary email. So, ito yung ipagsa-sign up natin sa Shopify. So, step by step tuturo natin yan. So, pupunta tayo dito sa Shopify, kiklik natin yung start for free. Yan, click natin yan. Tapos, ang gagamitin natin email dito ay yung nasa temp mail. So, kiklik natin itong email. Ay, yung sign na yan. Click natin yan. Tapos lalagay natin dito yung email address na ginawa natin. Tapos magke-create tayo ng password. Kahit ano na lang, no? Yan. Tapos create account. Yan. Tapos dito kiklik natin yung skip. So sa skip, click natin yan. Nandito yan sa taas. Yan. Click natin yung skip. Yan. Tapos dito, sell online. Tapos kiklik lang natin yung continue. So pwede nyo nang lagyan to ng store name. Pero para sa akin, mamaya na natin yan gagawin, no? Pwede natin itong i-continue para mapunta na tayo dito sa pinaka-admin panel natin. Okay? So, ito ang gagawin natin. Shortcut tayo dito sa pinaka-admin panel. Kasi once nabigyan kayo ni client ng account dito, dito kayo mapupunta sa admin panel na to. So, ano ba yung gagawin natin dito sa admin panel? Ang gagawin nyo lang ay pupunta kayo dito sa products. Click nyo yung products. Tapos, i-click natin tong add product. Yan. Ngayon, si client may sasabihin sa inyo na pupunta ka sa website na to, tapos kukunin mo yung mga products niya at isasalin mo dito sa Shopify store natin. So, wala na tayong pake, no, kung ano yung klaseng Shopify store niya, kung ano man yung niche niya. Dito, ang gagawin natin, tayo yung magiging tagalista niya ng products. So, ganun lang kasimple. Copy-paste lang yung gagawin natin. Sasabihin niya, punta kayo dito sa shop na to. So, pwede nyo itong puntahan, no? myplasticheart.com. Yan. Or pwede kayong humanap ng ibang pwede nyong pagpraktisan. Pero pwede na rin dito. So, ang gagawin natin dito ay kukunin natin yung mga nakalista rito at ililipat natin sa Shopify store niya. Tapos, mag-a-add lang tayo ng 20% na profit each, no, sa mga to. So, ang ginagawa ni client dito ay dropshipping. So, ibig sabihin, siya rin bibili rin siya dito sa shop na to tapos isisend niya dun sa mga buyers. So, kukuha lang siya ng 20%, no? So, ganito yung gagawin natin. So, depende sa instruction ni client yan. Halimbawa, sabi niya, punta ka sa mga new release. So, meron dito sa gilid, new release. Kiklik natin yung new release. Tapos, kokopyahin na natin lahat ng products rito. So, halimbawa, no, itong nasa unahan. Farmers Market, Unicorn, Cafe Cutie, Coffee Bar. Ito, special edition. Click natin to. Tapos, ang unang-unang gagawin natin dito ay isi-save natin yung mga picture na yan. Ito yung mga photo na yan. Isi-save natin yan isa-isa. Ang gagawin nyo lang dito, click nyo to, right-click, tapos save image as. Yan. So, naka-PNG file siya. Yan. Isi-save nyo siya sa folder. Gagawa kayo ng folder para ma-save nyo siya. Yan. Next, right-click, save image as. Number 2. So, merong mga website na hindi nyo siya save image as. So, mag-screenshot na lang kayo, no? So, pero dito, kumakagat yung save image as. Yan, lalagyan ko siya ng number 3. Save, tapos next, right-click, save image as 4. Save, tapos next, right-click, save image as 5. Yan, kung meron pa siya, so 5 lang yung picture niya, okay na yan. So, ganito na yung gagawin natin. Kakopy natin yung title na to. Yan. Copy natin lahat yan, no? Right-click, copy. Tapos punta tayo sa Shopify, lagay natin yan dyan. Next, balik tayo rito, kunin natin yung description. Yan. So, sa description, yan, kakopy natin yung description na yan. O, sama na natin yung details. Yan. Right-click, copy. Tapos, babalik tayo sa Shopify, ilalagay natin yan dito sa description. Ako, ang gagawin ko ay ilalagay ko yung title sa unahan. Yan. Tapos, ibobold ko. Tapos, pwede kong lakihan, no? Lagay natin sa heading 2. Yan. Tapos, upload natin yung photo. Punta tayo dito kung saan natin siya dinownload. Tapos, upload natin siya. So, ganun lang guys, copy-paste. Tapos,
upload ng photo. So yun na yung pinakatrabaho nyo. Paulit-ulit. Ganyan yung mga trabaho dito sa e-commerce. Kaya kung wala kang experience, gusto mo maging virtual assistant, e-commerce ang marerecommend ko sa'yo. Okay? So dito, kung gusto mo yung main photo mo, iibahin, idadrag mo lang siya. No? Pwede mo siyang i-drag. Yan. So okay na to sa main photo natin. Tapos sa category niya, sa price niya, mag-add tayo ng 20%. So, halimbawa, ang price nito ay 17.99. So, kuha tayong calculator. Ang 20% niya, so 17.99, multiply natin ng 0.2 para sa 20%. So, 3.6. Lalagyan natin siya ng plus 3.6, no? Gawin natin $18 plus 3.6. So, lagay natin 18 plus 3.6 is equal to 21.6. So, ilalagay natin yung price dito na $21.6. So, nakapeso siya kasi nga, ginawa lang natin yung account na to. So, para mabago natin yung currency, click na muna natin yung save. So, si-save muna natin siya para mapalitan natin yung currency. No? Yan. Tapos, punta tayo sa settings. Tapos, dito, lalagay natin yung currency. Yan. Nakikita nyo rito, naka-Philippine Peso. Click natin yung tatlong tuldok, change currency. Tapos, lagay natin to sa US. Yan. Click natin yung drop-down menu. Yan. Dito siya sa pinakataas. Yan. USD. Tapos, click natin yung save. Yan. Tapos, balik tayo sa Shopify. Click lang natin yung logo rito. Yan. Tapos, click natin yung products. Tapos, eto na yung kaninang ginagawa natin. So, click nyo lang yan para makontinue nyo. Pero, mas maganda, umpisa pa lang, paggawa nyo yung Shopify, setup nyo na siya sa USD. Yan. So, kung makikita nyo dito, naka-peso pa rin siya. Refresh natin. Yan. So, ngayon, naka-dollar na siya. Yan. 21.6 ang benta natin. Okay? So, ngayon, kung may SKU, so, check natin dito kung may SKU. So, mukhang wala naman SKU dito. So, okay na yun. Kung ano lang yung makikita natin sa website, yun lang yung kokopyahin natin. Okay? So, sa product dimension, okay na siya. So, dito naman sa shipping, okay na yan. Lalagyan na lang natin siya kung may variant. Kung halimbawa, may iba siyang kulay. Halimbawa, dito, no, meron siyang pink, meron siyang blue, meron siyang purple. So, lalagay natin yan dito sa variants. Tapos, dito sa color, pink. Tapos dito sa material, plastic. Tapos ito naka-adult, no? Animal figure. So ito aalisin natin to. Tsaka tong adult. Lalagay natin siya sa... So nakalagay dito guys, no? Suggested sa teens. Yan. Kasi hindi naman siya pang mga toddler, no? Okay na siya sa teens. Tapos, okay na yan. Tapos pop culture, alisin natin to. Yan, nasa animal tayo, no? Yan. So, okay na siya. Yan. So, okay na yan. So, basic lang naman eh. Kasi, basic lang naman yung product natin eh. Okay na to. Tapos, makikita nyo, ito yung lalabas sa search bar sa Google, no? Ito yung, kapag nag-search sila ng ganitong product. Halimbawa, may specific silang hinahanap. So, pwedeng may recommend ni Google yung pinaka-product natin. Yan. So, dahil nga, copy-paste lang yung trabaho natin, kung ano lang yun nandito, yun lang yung ilalagay natin. So, napakasimple lang, no? So, ito na yon. Kiklik na lang natin itong save. So, yan, dito, kiklik na lang natin itong save. Yan. So, dahil okay na siya, check natin dito sa products. Yan, naka-active na siya ngayon. Okay? So, ngayon, babalik ulit tayo rito. Makikita nyo dito sa taas, andito na yung add product. So, kiklik nyo lang yan. Tapos, balik kayo dito sa website. Tapos, ibaback natin. Dito naman tayo sa susunod. Ayan, o. Yan. So, kukunin natin yung title. Lagay natin dito yung title. Paste. Kukunin natin yung pinaka-description. Ayan. Copy natin yung description. So, paulit-ulit lang. Ganito na yung pinakatrabaho natin. Pupunta tayo sa Shopify. Paste natin dito. Ayan. Tapos, kunin natin yung title. Copy. Lagay natin siya dito sa unahan. Tapos, bold. Yan. Tapos, palitan natin ng heading. Yan. Tapos, da-download ulit natin yung picture. Tapos, pricing. Tapos, uulitin natin yan kung ano yung lalabas dito ng mga category, itong mga material. So, paulit-ulit ganun lang. No? Yun lang yung pinakatrabaho natin dito. So, napakasimple, napakadali, copy-paste, kahit sino kayang-kaya to. No? Ito yung Shopify Product Lister. Pero, syempre, kung makakakita kayo ng client, so, meron possibility na ito yung magiging trabaho nyo. Okay? So, may iba naman kasi, meron sila sa damit, meron sila sa mga sapatos. So, iba-iba sila ng mga niche. Iba-iba kayo ng mga client na makukuha. Pero kung mapunta kayo sa ganito, sa mga toys, product lister kayo, so ito yung pinaka-actual na trabaho na gagawin nyo. So, para mahanap yung trabaho na to, pupunta tayo syempre sa freelancing website. Kahit sa freelancing website, no? Pero, dito tayo muna sa Upwork. So, okay, ang gagawin lang natin ay magsa-search tayo dito, no? Search natin dito yung Shopify Lister. Yan, Shopify Product Lister. Click natin yan. Yan.
Tapos makikita nyo na rito yung mga job post. Ito yung mga a-applyan natin. So para malaman nyo kung paano to ina-applyan, nasa masterclass natin yan. So Shopify product lister needed. So sample lang to guys na kasi ito 14 hours ago na to. So ito sample lang to. Yan yung mga Shopify, Amazon and Shopify admin. So product operation, Shopify catalog specialist. Hanap tayo dito. Shopify product search and upload. So ito, magsa-search kayo ng product para may upload sa Shopify. So ito yung mga sample, no? Weekly product listing specialist for Shopify store. So ito yung mga sample ng mga trabaho na kagaya ng ipinakita ko sa inyo. So dito yan sa Upwork, no? Pwede yan sa ibang mga freelancing website. So ngayon, para ma-applyan nyo to sa masterclass natin, tinuturo natin kung paano gumawa ng proposal letter para ma-applyan to. Okay? So, nood kayo ng masterclass natin dito sa channel natin. Okay guys, so ganun lang kadali yung trabaho, no? Copy-paste, sasabihin ni client sa inyo, punta kayo sa website na to, ito yung mga kakopy nyo, tapos ililista nyo dito sa Shopify. So, bibigyan naman kayo dito ni client ng instruction kung ano yung trabahong gagawin nyo. Kaya kahit wala kang experience, wala ditong interview, yung usapan nyo ni client dito ay about sa trabahong gagawin nyo. Kaya napaka beginner friendly ng trabaho natin dito sa e-commerce. Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, pwede na kayong mag hands-on. Kung ano yung ginawa ko, pwede nyo ring gawin. Kung nasa computer kayo ngayon, pwede na kayong mag hands-on ng ginagawa nating trabaho na to. So, copy-paste lang. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.